I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good, it's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Today's the day. I'm putting my fears aside. I'm leaving my clouds behind. I'm giving my hopes and dreams to you. Yes, oh God, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. Yes, Lord, today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about my tomorrow. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Today's the I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I will stand upon your truth. And I will stand upon your truth. And I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live for you. And I will stand upon your truth. And I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad. Let us rejoice and be glad. The day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Woo! The joy of the Lord is our strength. Ipakita natin ang kalakasan na nanggagaling sa ating Diyos. This is the day you made, so I will rejoice, so I will rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. Oh, this is where I believe that you are more than enough. You are more than enough, more
name. You are worthy of all. You are worthy of all. Worthy of all my praise. 'Cause you are faithful. You are faithful to yes, Lord, you are so faithful. Strong when I am weak. Thank you, God. Standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Whoa, 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 I've got the joy, I've got the So let it rising like a river, overflowing. Holy Spirit, oh, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, oh, let it rise up with no limit. Oh, come, Holy Spirit. Holy Spirit, let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out, God, with no limit, overflowing. Holy Spirit, I've got a joy, I've got a joy in There's joy, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Yes, and God, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, oh, my soul, bless His name. All that is within me say, oh, my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Thank you, God. Oh, it's more than a feeling. Oh, I've got a joy. Hallelujah. We bless your name, Lord God. Oh, my soul.
Lord, this is the day that you made, Lord God, and we will rejoice and be glad in it. Nakikita mo, Panginoon, sa bawat puso ng bawat isa, kung gaano, Lord, kami kasaya, kasama ka, Panginoon, sa aming buhay, sa lahat, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Lord. And iba yung joy, Lord, na nadadala, na nabibigay sa amin, Panginoon, kapag ikaw ang aming kasama, Lord God. And right now, Lord, we want to worship you, Lord God, with all our hearts. Because you are worthy, Lord God. Walang maikukumpara, Panginoon, sa inyo. Walang maikukumpara, Panginoon. Wala dito sa mundo, Panginoon. Nag-iisa ka, Panginoon. And we give everything to you, Lord God. We lay down everything to you, Lord Jesus. Because we want you, Lord. Gusto ka namin, Panginoon, kumilos sa aming buhay. Sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb.
holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, oh yes, God. Our hearts long for you, God, for your presence, Lord. And we cry, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We and all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sings, you are worthy of it all. Come on, church, let's sing to our God. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Oh, you deserve. And all the saints and angels, all the saints and angels bow before you, Lord, and your people, Lord. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Night and day, let incense arise.
and to you are all things. You deserve the glory. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, you are holy. Yes, Lord. We pour out our hearts to you, Lord God. Our praises. We cry holy to the King of Kings. You deserve everything, Lord God. Oh, let us worship our God. Kausapin natin ang ating Panginoon. You are holy. Holy is the Lamb. You are worthy of it all. We want more of you, Lord. We are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's give our God a clap offering. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. We give you praise. We give you glory, Lord. We honor you, Lord. We love you, Father. We thank you for your presence, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay sa inyo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po. Andito na si Pastor. Tayo po'y makakaupo na. Sa mapagpalang umaga sa bawat isa, palakpakan muna natin ang Panginoon. At bago tayo magpatuloy, ay nais kong tayo muna sa mandaling yumuko at tayo manalangin sa Diyos. Sumingi tayo ng gabay at patnubay ng Panginoon bago tayo magpatuloy. O Diyos na mahabagin at makapangyarihan, sa umagang ito, salamat po sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa. Kaya kami narito ngayong umaga. Salamat sa iyong pagmamahal. Sa umagang ito, amin pong kinikilala at naniniwala po kami sa mga salita mo na sinabi mo, kung may saan may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa iyong pangalan, ikaw ay naroon. Ngayong umaga, naniniwala po kami, O Diyos, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At dahil ikaw ay nasa aming kalagitnaan, O Diyos, hinahayaan ka naming malayang kumilos at gawin ang nais mo. Let your purpose, Lord,
prevail, mangyari at maganap. Alam po namin, hindi aksidente na kami ay narito. Isa plano mo ito, Diyos. Bahagi ng pagkilos mo sa buhay namin, pagpapala at biyaya mo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, sa iyo namin pinagkakatiwala ang oras na ito. Ang hiling namin, pangunahan mo po kami, gabayan, at buksan ang aming mga espiritual na pangunawa. Alisin mo ang mga kabulagang espiritual, open our spiritual ear, na marinig namin ang tinig mo, O Diyos, ng malinaw. Nais ka namin, Panginoon, na maranasan ngayong umaga. Sa bawat araw ng buhay namin, Panginoon, nais ka naming maranasan. But this moment, Lord, sa oras na ito, Lord, narito kami nagsasama-sama at alam namin may gagawin ka. We believe, Lord, we believe. We declare it. We declare it. Sapagkat sinabi mo, with God, all things are possible. At dahil kasama ka namin, ngayong umaga, Panginoon, mga imposibleng bagay, magiging posible. We believe, Lord. Kaya narito ang iyong mga anak, tinataas ko sila sa iyong makapangyarihan, sa iyong trono ng biyaya. Panginoon, alam mo ang dahilan bakit sila narito. Lord, kung ang aming motibo ay hindi tama, patawarin mo po kami. Search our heart, Lord. Ano man yung mga bagay, Panginoon, na hindi nagiging katanggap-tanggap at hadlang para malaya kang kumilos, sinusuko namin to sa inyo. At pinapahugasan namin ng dugo ni Jesus. At ngayong umaga, Panginoon, ang mga anak mo na ito, Diyos, may mga bagay na kinakaharap sila sa buhay, mga hamon, mga pagsubok, mga battle sa buhay. Pero salamat po, sa inyo walang mahirap. Sa inyo walang imposible. Kaya siya na naniniwala ngayong umaga, siya na nananalangin, lumalapit sa inyo. Panginoon, patunayan mo sa Kanya na totoo ang sinabi mo at ang sinabi mo, ginagawa mo. Ang pangako mo, tinutupad mo. Salamat po sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so dahil katatapos lang ang Holy Week, kaya pagpapatuloy natin na sariwain ang mga bagay na dahilan, diba? At ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Madalas nakikita natin ang mga cross kung saan sinasabit. Ang cross ay ginagawang parang anting-anting. Ito lang. Nilalagay sa manubela. Nakita na ba kayo ng ganon? Nilalagay sa hindi lumalabas. Okay. Pero bakit doon lang? Dito wala. Sa akin wala. Uy, nawala yung PowerPoint niya.
Thank you. Okay, so, yan, gaya na sabi ko po kanina, minsan ang cross ay, simbolo ng cross katulad niyan ay parang ginagawang agimat, di ba? O anting-anting, o protection, saan-saan nilalagay. Meron nga akong napanood noon nung about sa movie na horror. Yung vampira papalapit sa kanya, so tinutok niya yung cross. At yung vampira hindi natatakot, kaya sabi niya, oh, ba't di ka natatakot? Katoliko din ako. Parang comedy na horror kasi yun. Diba? Kaya sabi, ba't di ka natatakot sa cross? Kasi, yun na, di ba, ganun ang kadalasan eh. Ewan ko kung napakinggan nyo, kung ginawa nyo din. Sabi niya, katoliko din ako. So, hindi nga siya talaga takot. Diba? Kahit yung Bible, minsan ginagawa din ganun. Diba? Sinong nakaranas noon? O may nakita na kayong ganun? Minsan may pinuntahan kami, yung napuposes na babae, ang ginawa, yung Bible, pinapatong doon sa mukha niya, ginalapat-lapat na ganun. Tinawagan kami, akala ko kung ano yun, hindi naman sinabi na poses pala. Pagdating namin, sumalubong sa amin, makapal na usok, kaya sabi ko, bakit ako ang tinawagan? Bakit tayong tinawagan? Kasi nagtawag din ako ng mga kasama kong dalawa na lalaki na nandoon, kabataan. Dapat bumbero. Sunog pala to eh. Yung pala, kamanyang, yung sinusuob. Yung napuposes, tapos pinapatong-patong yung Bible. So, yun. Kaya sabi ko, ay, nako, poses pala. But anyway, so, kadalasan ganun, di ba? Yung nakikita natin. Aywan ko kung ginawa nyo din yun. Maraming beses na yun. Kahit sa Baguio noon, ganun din. Meron kaming poses na kwan, yung Bible. Kala ko ano yung umuumbok sa kwan niya. Sabi ko, naku, delikado to. Malaki yung tiyan. Yung pala, yung Bible, siniksik doon sa tiyan niya. So, there's, walang kapangyarihan yon. Okay? Kaya, ngayong umaga, ayun, ako naman nawalan. Yan, sige, ganyan na lang. Ako naman walang nabasa dito. Diyan naman lumipat. Yeah. Basahin natin yung salita ng Diyos. 1, 2, 3, go! Yan. Sabi niya, the message ay nonsense. Walang kwan sa mga taong napahamak. Pero sa mga naligtas, sa atin na naligtas, sabi niya, it is the power of God. Yung message ng cross. Yun yung kapangyarihan ng Diyos. Then, basahin natin ulit, 1, 2, 3, go.
God was wise and decided not to let the people of this world use the wisdom to learn about Him. Instead, just yan. So, ang Diyos matalino, kaya hindi niya hinayaan. Sabi niya na ang mga tao makilala siya sa pamagitan ng kakunungan ng mundong ito. So, yan yung bagay na dahilan kung bakit maraming relihiyon o maraming pare-parehas naman ang Bible na hinahawakan o iba, may Bible na sarili. Pero yun ang dahilan bakit nagkakahiwa-hiwalay. Bakit? Kasi ang mga tao, lalo na, yung sabi niya, yung mga napapahamak, ang ginagamit nila ay human reasoning. Yung makataong pananaw o makataong pangunawa. At yun ay hindi hinayaan ng Diyos na mangyari. Okay? Kaya ngayong umaga ay pag-usapan natin is about the power of the cross. Ang kapangyarihan ng cross. At yung kapangyarihan nito, of course, alam natin yan, yung ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Okay? At ang kapangyarihan niya na yan, una, yan. Basahin na lang natin, wala ako dito. Gave us assurance of forgiveness. So yung power ng cross ay nagbibigay sa atin ng katiyakan, assurance. Ano gustong bigyan ng diin? Assurance of forgiveness. Ito yung dahilan minsan kung bakit may mga tao na hindi matanggap. Madalas, lalo na nung pumunta ako ng bilangguan sa Tarlac, nakanasan ko yun, sabi nila, Pastor, mapapatawad pa ba ako ng Diyos sa dami ng kasalanan ko? Etc. etc. So, yun yung mga lagi nilang sinasabi. Kaya ba akong patawarin? Ako hindi ko mapatawad yung sarili ko. Ang Diyos pa kaya? Kaya sabi ko, Diyos nga siya ikaw tao lang. Tayo tao lang. Kaya kung isipin mo, parang hindi mo kayang patawarin, pero hindi kasi siya tao eh. He is God. Diyos siya. Ako ba? Kaya sabi niya, indeed, according to the law, it is almost everything is purified by blood. The sins are forgiven only if blood is poured out. Kaya lagi nilang tinatanong, madalas, ang Diyos mapagpatawad, bakit hindi na lang niya pinatawad o patawarin ang kasalanan ng tao? Bakit kailangan pang mamatay si Jesus sa krus? Natanong niyo na ba yan? O natanong na ba sa inyo? Bakit kailangan pang si Jesus ay mamatay sa krus? Ang Diyos, nagkatawang tao, para mamatay sa krus, para sa kasalanan natin. Yan ang mga tanong na minsan sa isip ng mga tao nagpapagulo. Kung gagamitin mo nga, sabi ko, ay yung human wisdom o makamundo o pananaw ng isang tao. Simple lang naman, di ba? Patawarin na niya, di tapos. Wala nang drama, di ba? Wala nang... Pero bakit ganun? Ang sagot ay dahil batas yan. Ano sabi niya? Sins are forgiven only if blood is poured out. Meron yan sa Leviticus. Yan. All the blood we pour out and the altar away, take away the people's sins. So, dugo ang kailangan. Dugo lang ang makapaglilinis. Kaya noong unang panahon, ang mga tao noon, para mapatawad sila, kailangan nila ng dugo ng hayop. Yun yung ginagawa nila. At salamat sa Panginoong Hesus, salamat sa Diyos dahil binago niya yung ganong sitwasyon. Madalas ko nga sabihin sa tundo kapag ganito yung usapan namin, sabi ko sa kanila, sa tigas ng ulo ng mga taga-tundo, makaubos na yung hayop sa arangke. Ano sa arangke? Doon bilihan ng mga iba't ibang hayop, mga iba-ibang, doon kayo pupunta. Mga palaka, nagulat niyo ako, may palaka pa doon, may kung ano-ano, halos lahat na yata.
Kaya sabi ko, taga-Tondo lang, ubos na yan. Mga kalapate, mga pusa. Pero salamat sa Panginoong Hesus. Amen? At yan ay hindi pwedeng baliwalain kasi batas yan. At batas yan na kailangan mangyari at maganap. Ito yung bagay na minsan ay hindi. Hindi, yan talaga batas yan Kaya kailangan may mamatay. Kaya nga, ang nakakalungkot dito, kapag walang namatay sa kasalanan mo, ikaw yung mamamatay. Yung dugo mo ang maibubuhos. Kaya kailangan may somebody na mamamatay para sa'yo. Para na sa ganon, ay, mapawalang sala ka. Kung mapawalang sala tayo sa harap ng Diyos. Yan yung dahilan. Kaya sabi niya, at dito makikita natin na ang dapat mamatay, noong unang panahon kasi, kapag nag-alay ka ng hayop, dapat perfect, walang sugat, walang galis, walang sakit, hindi natatanggal-tanggal yung balahibo. May mga aso kayong ganon. Hindi ganon, dapat perfect siya. Malinis. Yun yung pwede mong ihandog para sa kasalanan. Pero, kaya ang nangyari, sa atin ay hindi tayo karapat-dapat. Dahil tayo ay makasalanan. Kaya alam po ninyo si Jesus, nung ipinanganak siya, hindi gumamit ang Diyos ng lalaki para siya maging tao. Diba? Anong ginamit niya? The Holy Spirit. Para yung dugo niya mapanatiling sagrado, banal. Hindi mahaluan ng ibang dugo. Yun yung dahilan kung bakit hindi siya gumamit. Hindi niya ginamit si Joseph. Pero pinagbuntis siya at pinanganak ng normal bilang isang tao. At yun ay si Jesus. Pero yun ang pamamaraan ng Diyos para yung dugo ni Jesus ay manatiling malinis at banal. Kaya nga yung pangyayari nung ang tao ay nagkasala, in Genesis chapter 3 verse 15 pa lang, ay sinabi na yung prophecy about Jesus. Kaya lahat ng ginagawa nila noon sa Old Testament, nakatuon lahat sa darating na Messiah na tagapagligtas. Yung paglilinis ng dugo, etc. Wala pa si Jesus. Kaya noon may high priest. Yan, yung sinasabi niya, our high priest is not who cannot feel sympathy of our weakness. On the contrary, we have the high priest who was tempted in every way that we are, but did not sin. Yung high priest na to, noon may mga high priest, kailangan maglinis, ang daming mga seremonya. Kasi pag pumasok ka doon at may kasalanan, may yung high priest, hindi siya lalabas ng buhay. Ganun kabanal ang Diyos. Kaya tayo din, hindi talaga tayo uubra. Kaya yung high priest noon, bihira na pumasok, kailangan pa siguradong malinis. Kaya noon, mayroon silang sariling damit pag pumapasok sila. Tapos may kalikalimbang, may mga maliliit na tawag daw bell sa ilalim ng robe nila. Kaya tumutunog-tunog yun kapag naglalakad. Klang, 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 klang. Pero may tali yun sa paa. Yung high priest. Ganon ka-sensitibo. Pag pumasok yon, yung mga tao, nakikinig lang sila. Dala-dala niya yung dugo para sa kasalanan ng mga tao. Pag tumigil yung kalimbang ng mga kampana sa kanyang damit, alam mo na ibig sabihin nun. Patay na. Ibig sabihin, hindi siya karapat-dapat. At alam niyo, yung purpose ng matatali, hihilahin na lang yun. Hindi mo pwedeng pasukin niya at kunin doon. So, ganun. Kasensitive. Ganun kahirap. Kaya sabi niya rito, yung high priest natin ngayon, ang maganda dito,
sabi niya, nararamdaman niya, who cannot feel, sabi niya, sympathy for our weaknesses. Alam niya yung kahinaan natin. Kaya nga siya nagkatawang tao. Dahil nagkatawang tao siya, sabi niya, natukso siya sa lahat ng paraan katulad natin. Ang pagkakaiba lang niya, hindi siya nagkasala. Natukso siya pero hindi nagkasala. Yun yung high priest natin. Kaya siya lang yung karapat-dapat na pumasok doon. At siya lang ang pwedeng maging tagapamagitan natin. Okay? Sa Diyos at sa tao. At yun ay si Jesus. Hindi kung sino-sino. Si Jesus lang. Meron nga noon na bata, nag-aaral sa Catholic school, private. Nag-exam sila. Nagkukwento yung tatay niya, pastor din kasi. Sabi niya, yung anak ko umiiyak pag uwi. Kasi nag-exam daw sila, who is the mediator between God and man? E di siyempre, di ba? Kristiyano siya, nagbabasa siya ng Bible, nilagay niya, Jesus Christ. Pagdating sa teacher, mali. Ano ang dapat? Mama Mary. Siyempre, nakipagdebate yung bata sa teacher. Pinagalitan ng teacher. Ayun, umuwi. Umiiyak. Nagbabasa yung Bible ng bata yung Bible eh. Kaya sabi ko sa kanya, naku pastor, magugulo lang ang utak ng bata na yan. Ang anak mo. Alisin mo na siya dyan o ilipat mo na. Kaya may mga privilege kasi sila doon, parang niliberya, etc. Pero yun nga, the only mediator between God and man is Jesus. Siya lamang, wala nang iba. Siya na walang kasalanan. Siya na walang kasalanan ay nagkaroon ng kasalanan, naging makasalanan. Para tayong makasalanan ay mapawalang sala. Kaya hindi ko pwedeng kunin yung kasalanan mo kasi ako makasalanan din. Nakanya yun? Kaya hindi ako pwedeng maging savior. Yung mga namatay na ating mga hero lang sila, pero hindi sila pwedeng maging savior. Lahat ng leader, religious leader, hindi sila pwedeng maging savior. Kaya si Jesus, wala siyang kasalanan. Dahil wala siyang kasalanan, para tayo mapawalang sala, kinuha niya ngayon yung ating mga kasalanan. Para, sabi niya, we might share the righteousness of God. Para magkaroon tayo ng katuwiran o kabanalan ng Diyos. Dahil yung kasalanan natin, kinuha ni Jesus. At yun ang pinakamasakit na bagay. Okay? Kaya dito, ito yung sinasabi natin kanina. Basahin natin, 1, 2, 3, go. God gave Jesus away to forgive people's sins through their faith in Him. God can forgive them because the blood sacrifice of Jesus pays for their sins. God gave Jesus to show that He always does what is right and fair. He was right in the past when He patiently did not punish people for their sins. In our own time, He still does what is right. God worked all out in the way that allows to judge people fairly and still make right any person who has unforgiveness. Ito yung ito yung medyo issue minsan na mahirap pag-usapan about forgiveness. Madaling sabihin, pero kung minsan mahirap gawin. Tama po ba? Lalo na kung ikaw yung nasaktan. Ginawa mo ang lahat para patunayan, para makita yung pagmamahal mo. Pagkatapos noon, ano nangyari? Niloko ka lang. Diba? Yun ang masakit.
pinagkatiwalaan mo. Tapos, ang ginanti sa tiwala mo, pang-i-scam, panluloko. Forgiveness. Kaya alam po ninyo, ang forgiveness, may price yan. Ang pagpapatawad, may cost. Hindi madali. Ako ba? Ang nagbibigay, hindi madali. Pagamat sinasabi natin, nagpatawad tayo, pinapalaya natin yung sarili natin. Pero may cost yan. Kaya nga dito sabi niya, Jesus as a way to forgive people's sins through their faith in Him. Para mapatawad ang tao, ang cost noon, maniwala siya. Magkaroon siya ng pananampalataya kay Jesus. Sabi niya, God can forgive them because the blood sacrifice of Jesus pays their sins. Kaya kung ikaw yung humingi ng, parang, patawarin mo na ako, parang ganun-ganun lang. Diba? Yung mga ganung tao. Parang, diba, ang bihira ka, buong buhay ko. Karir ko, pamilya ko. Diba? Yung mga drama. Tapos ganun-ganun lang. Tapos lalapit ka ngayon, sabihin nyo, patawarin mo na ako. Matapos mong durug-durugin ang pagkatao ko, etc. etc. Di ba? Mga ganon. Hindi madali. Kaya dito, kahit din dito, sabi niya, yung kapatawaran natin, may kabayaran. Binayaran ni Jesus ng dugo ni Jesus yung ating kapatawaran. At dahil may halaga ang pagpapatawad, ang repentance, may accountability din. Diba? Pero dito, sabi niya, binayaran ni Jesus yung kasalanan natin. Kaya tayo napatawad. Yung dugo ni Jesus ang binayad sa atin. Dahil yan, kaya sabi niya, God gave Jesus to show that always does what is right in fair. Okay? He was right in the past when He was patient and did not punish people. Noong unang panahon, yung sinabi natin kanina, para mapatawad ka, yung dugo ng hayop, yun yung kwan. Kaya hindi sila, pero ginagawa nila yon nakatuon doon sa gagawin ni Jesus. Pero in the right time. Kaya sabi, hindi pa nila sila pinanis, hindi pa nila sila pinakusahan. Pero ngayon, sabi niya, ito na. Pinakusahan na. Pero ang pinakusahan, hindi pa rin tayo. Hindi pa rin yung nagkasala. Si Jesus. Para sa kasalanan natin. Kaya ngayon, para mapatawad tayo, kailangan paniwalaan mo, tanggapin mo yung ginawa ni Jesus. At minsan, para sa iba, napakahirap intindihin. Pero ganun lang po yun. Kaya sabi doon, nonsense yung kamatayan ni Jesus sa krus. Bakit kaya? Di ba? Kailangan pang mamatay. Kaya naman tayong patawarin ng Diyos. Pero ang kapatawaran, sabi ko nga, may kabayaran. Sino ito nakaranas magpatawad? Akala ko, ako lang eh. Madali ba? Kasi may kabayaran. Lalo na kung yung papatawarin mo ay walang accountability. Tama? Yeah. Yan na lang natin. Sabi niya, bumalik. Ayan. God paid a great price for you, so use your body to honor God.
So, binayaran tayo. Ang accountability natin, gamitin natin, sabi niya, yung katawan naman natin, to honor God. Yun yung accountability natin. Sino mang humingi sa inyo ng tawad, pero wala ka nakikitang, diba? Parang accountability. Walang pagbabago. May natawad, pinatawad mo, hindi ganun pa rin. O parang wala lang. Walang nangyari. Pero ikaw, grabe, durog na durog ka. Diba? Kaya sabi niya, first in Damascus and Jerusalem, then in the whole country of Israel and among the Gentiles, I preach that they may much repent of their sins and turn to God and do the things that the world show they are repented. Kaya yung iba, kala nila ganun-ganun lang, kaya ulit-ulit lang. Kahit sa atin, sa Panginoon, humingi tayo ng tawad dahil mabiyaya siya. Totoo naman po yun. Nagpapatawad siya. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Pero alam po ninyo, there's accountability. Dahil yung kapatawaran natin may kabayaran. Hindi basta-basta ganun lang. At yun ay yung ginawa ni Jesus sa cross. At hindi po yun madali. Nabanggit nga ni Pastor nung nakaraang linggo, yung Passion of Christ. Yun. Sabi ng mga expert, ng mga doktor, sabi nila, ay hindi pa yung talaga yung full na ganun kahirap, yung description. Ganun katindi. Ibig sabihin, ganun natin, tinitignan ng Diyos ang kasalanan. Na hindi ito basta-basta. Kaya, yung kabayaran, mahal. Kaya God paid a great price for you. Binayaran tayo ng malaking halaga para sa ating pagpapatawad. So ano ngayon? Sabi ni Paul, sabi niya, magsisi kayo, magbalik loob sa Diyos. At ano sabi niya? Ipakita nyo ang bunga ng iyong pagsisisi. Even si John, sabi niya, nagsisisi kayo? Sabi niya, sige, ipakita nyo yung bunga ng inyong pagsisisi. The fruit. Of course, hindi natin kaya yan dahil sa tulong ng Panginoon. Pero ang point doon, makikooperate tayo sa Diyos. Amen? We are not perfect. Hindi tayo, we are going to perfection. We are going to maturity. Hindi pa tayo mature. Pero, alam mo naman yung talagang nag-i-effort. Tama? Kaysa yung wala lang. Diba? Nakikita mo, parang araw-araw, wala man lang effort. Ganun pa rin, nasasaktan ka pa rin, ganun pa rin yung ginagawa. Mamaya, ulitin na naman, hingi na naman ng tawad. Ganun pa rin. Sa atin, kaya mayroon tayong tinatawag na grace. We are saved by grace, at pwede rin tayong magbago by grace. Ibig sabihin ng grace kasi ito yung enabling, yung kapangyarihan ng Diyos na tutulong sa atin para lumago, para magbago, at gawin. Hindi naman natin kayang gawin actually, pero sa biyaya ng Diyos. Okay? Kaya yan ang dahilan kung bakit ang faith, ang forgiveness, assured yan. Kayang patawarin ng Diyos. Walang kasalanan, sabi ko nga, na hindi kayang hugasan ng dugo ni Jesus. Pero kung sincere naman yung ating paghingi ng tawad, may akibat naman na responsibilidad. Kaya nga yung assurance of, yan yata yung susunod eh. Ayan nga. So, the power of the cross is, assurance of salvation. Ano yung assurance of forgiveness? Mapapatawad tayo ng Diyos. He is faithful, sabi niya, in just to forgive us. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil siya ay tapat, kaya tayo kayang patawarin ng Diyos. Mapapatawad tayo ng Diyos. Amen?
Pero may accountability yon. Yun yung bagay na minsan ay hindi nababanggit, lalo na pagdating sa mga mega churches. Sabi ng isa, baka lumayas daw ang mga membro. Anuhin mo yung napakaraming tao, impyerno naman kayong lahat. Po ba? Maganda po yung maraming tao. Gusto ng Diyos maligtas ang sino man. Pero kung sama-sama naman tayong pupunta ng impyerno, di magsisisihan din tayo doon. Bihira ka, pastor ka pa namin, nandito ka, bakit ganito? Magsisisihan tayo doon habang panahon. Kaya pagdating doon, alam nyo ba yung matinding sisisihin, yung mga false prophet, yung mga false teacher? Sabi niya, akala ko ligtas tayo. Ba't nandito ko? Nandiyan ka din. Yung pinakamahirap. Diba? Kaya tayo hindi nagsi-sugar coating dito. Of course, ulitin ko, sinasabi ko nga, we are not perfect. Pero, we are going. Nagkakamali tayo, yes. Ako, hindi ko sinasabing hindi ako nagkakamali. Pero, there is a grace of God. Amen? At siguro kayo, alam naman ninyo yan, if you are sincere sa pananampalataya niyo sa Panginoon. Nagugulat na lang kayo, wala ka ng taste sa ganitong bagay. Diba? Nakapagsalita ka man, nakakapagsalita ka pa rin, pero parang nakukonsensya ka na, diba? Naging mas sensitive na yung damdamin mo sa kasalanan o sa mali. Diba? Kaya nga sabi ng isang youth noon, sabi niya sa akin, Pastor, bakit kaya nung naging Kristiyano ako, dumami yung problema ko? Sabi ko, hindi dumami. Nakita mo lang yung problema kasi nagmamature ka na. Dati ikaw yung problema. Ngayon nakita mo lang, kaya parang dumami. Kasi noon, ikaw yung kasama doon sa problema ng pamilya nyo, di ba? Ng lipunan, ng teacher mo. Oo nga po eh. Oo. Diba ganon? Kaya minsan, pag prayer meeting namin, yung mga kabataan, lagi puro mga magulang yung, kaya sabi namin, ang hirap magpalaki ng magulang. Kasi mga unbeliever yung mga magulang nila eh. Tatay ko, nanay ko, etc., etc. So, the power of the cross gave us assurance of salvation. Ewan ko kung nakwento ko na sa inyo, minsan noon sa La Union, nagbakasyon ako galing sa Bible School. May dumaan doon na Jehovah's Witness, matanda na. And then, yun, nasa balkonahe, sabi ko sa auntie ko, bigyan natin ng ulam kasi parang wala yatang ulam. So, tinawag ko siya, pinasilong ko kasi doon sa may puno, malapit din naman sa harap namin. Ewan ko kung nagpapaawa lang o nagpapapansin. Kasi, di ba, doon sa harap ng puno ng, ano bang tawag doon? Yung may tinik-tinik na prutas. So, nandun siya, nung nakita ko, sabi, binigyan namin ng ulam. So, pasalamat naman siya. Then, nagkausap kami, at yun, tinanong ko siya. Siyempre, tinanong ko agad yung salvation niya. Tatay, sabi ko, ligtas na ho ba kayo? Abay, tumingin sa akin ng matindi. Kaya nga ako gaganito, ganyan. Sabi niya, para maligtas. Ay, mas matindi pa yung, sabi niya, baka sakaling maligtas. Sabi ko, ha? Naawa ako na nagulat sa sinabi niya. At yun, sinyaran ko siya, sabi niya, alam mo ba? Sabi niya, panahon pa ni magsaysay, nagmalaki pa. Ikaw, ilang taong ka na ba? Panahon pa ni magsaysay, ginagawa ko na to. O Jehovah na ako. Ay, anong taon yung panahon ni magsaysay? Sino nakaabot dito? Bilib ako sa sipag nila.
Saan daw sila abutan ng tanghalian, doon na lang, tapos yung baon nila, nakabalot sa dahon ng saging, etc. So, ganun. So, kawan ako ng awa. Sinisiran ko nga pinapatanggap ko nga ayaw Siyempre, matanda yun Simple lang, sabi ko. Paniwala. Pero, ayun, madaling kwento, tayo, hindi ganon. Amen? Hindi tayo nagbabaka sakali. Kayo, gusto niyo ba yung baka sakali? Ginawa mo na lahat ng effort, sipag, magpakamatay ka na, lahat na ng naibigay mo na sa church, suporta, etc., etc. Tapos, baka sakali. Ito ay buhay na walang hanggan. Kaluluwa ito, pinag-uusapan. Walang hanggan. Hindi ito 10,000 years o 10 million years. Hindi ho ganon. Walang katapusang zero ito. Ito yung pinag-uusapan natin dito. Walang hanggan. So, kailangan isiguro natin. Amen? Hindi tayo nag-i-effort dito para sakali lang o wala lang. Para lang tayo nagtataya ng loto. Baka sakali. Hindi mo alam kung kailan tatama. Milyonaryo ka na sana. Sabi ni, sino ba yun? Jingkitan ba yun? Kung inipon mo yun. So, sabi niya, if you confess that Jesus is Lord and believe that God raised Him from death, you will be saved. For it is by our faith that we are put right with God. It is by your confession that we are saved. Ako ilang beses ko nang na-encounter yan, yung isang malaking simbahan, sa Tondo, may malapit doon na church sila. Ang simbahan na patusok ang malalaki. So, meron doon, minsan, may mga kaibigan ako, pero minsan, hindi namin pinag-uusapan. Pero dumarating yung punto, hindi maiwasan, pinag-uusapan namin. At yun nga, sinasabi nila, ang yayabang naman ninyong mga born again kayo, mga Kristiyano ko, no? Ligtas na daw sila. Manalangin ka lang na, Panginoon, tinatanggap kita, ganyan. Tapos ligtas na. Ganun yung sinasabi nila. Kaya sabi, anyayabang naman ng mga to. Kaya sabi ko, Brad, hindi yun yabang, confident. Ang tawag doon. Alam mo ba yung confident? Ano ba sa Tagalog ang confident? Tiwala. Tama ba yun? O pag-asa. Pero mas maganda siguro, tiwala. Hindi yun tiwala sa sarili, hindi yun confidence sa sarili. Sabi ko, tiwala ko yun kay Kristo. Kapag gano'n, nasusukol siya Kaya lumalayo Pero pagdating sa si Kristo ay tao, si ganyan. So, matagal lang usapan. Pero pagdating sa gano'n, hindi siya makaporma sa akin. Kaya sabi ko, Brad, confident yun. Hindi yun yabang. Kayo. Kaya nyo ginagawa yan para maligtas? Ako hindi. Because we have the assurance of salvation. Imagine mo, yung hirap na ginawa ni Kristo, tapos, paniwalaan mo, baka sakali lang. Imagine nyo ba yun? Baka sakali lang, maligtas ka. Kaya, ito yung sinasabi niya, if we confess Jesus is Lord and believe that God raised Him from the dead, you will be saved. Sabi niya, kung pinapahayag mo, maniniwala ka, sabi niya, by our confession, we are saved. Kaya, hindi basta-basta yung panalangin na, Lord, tinatanggap kita.
Every time na magpipray kayo noon o yung may ipagpag-pray kayo, natatanggapin nyo, sabihin nyo, gawin mo to mula sa puso mo, paniwalaan mo, hindi dahil sinasabi ko. Kundi sabihin mo with faith. You just guide them, lead them lang. At gawin nyo naman yung panalangin nyo, malinaw na intindihan, hindi yung kailangan mo pa ng theological explanation. Diba? Ako may kasama ako noon na ganoon eh. Lalo na, ang dinidikit namin ay hindi mga Kristiyano. Ang ganda-ganda pa naman ng approach ko, di ba? Was salvation. Tapos sabihin niya, yung panalangin niya, ikaw ay namatay at pumunta sa impyerno. Kaya sabi ko, nung pag-uwi namin, kinausap ko, sabi ko, kung magpipray ka, lalo na sa harap ng mga unbeliever, simply, at yung naintindihan, hindi mo kailangan ipaliwanag. Ako ba? Kaya kung papag-pray nyo sila, i-guide nyo sila, sabihin nyo ng malinaw. Panginoon, tinatanggap kita, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Diba? Hindi yung gamitan mo ng mga theological bago, magugulo lang sila. Malinaw, dapat linawan. Simple, malinaw. Hindi napakahaba, maiksi lang. Pasabihin mo, do it, gawin mo to. Kaya yung sabi niya, by our confession that we are saved. Kaya nga sabihin niya. Hindi lang sa isip. Confess. Pahayag mo ng iyong labi. Na si Jesus, sabi niya, muling nabuhay, maliligtas ka. Papahayag mo na yung mga labi, naniniwala ka, maliligtas ka. Kaya kayo, kung magpapatanggap kayo ng mga unbeliever, mga kapitbahay nyo, o kaya mga kamag-anak nyo, talagang sabihin nyo. Yung tita ko noon, nasa ICU, nung mamadil ako, pumasok ako, sabi ko, baka mamaya hindi na ito makapagsalita. So, ayun, hindi ako papasukin ng doktor. Kaya sabi ko, hindi, tita ko yan, etc. Mayroon pang ganyan. Tapos yung uncle ko, sabi niya, Dok, pamangkin niya yan. Sabi niya, ganito, ganyan. So, ako lang pinapasok. Huwag na ako doon. Kinausap ko. Siya yung tita ko na nagpupunas noon ng sipon ko, nag-aalaga sa akin nung bata ako. Siya yung tita ko na yun. Sa pinakamahirap talaga na i-evangelize minsan, yung mga mahal mo sa buhay. Tama po ba? Mga kamag-anak mo. Yung kilalang kilala ka mula pagkabata. Tapos pupunta ka doon. So, ayun, sabi ko sa kanya, Auntie, sabi ko, gayahin mo ako, kailangan sabihin mo to ng may pananampalataya. Of course, ikaw ba naman nasa ICU, hindi mo pa gagawin? Kaya sabi ko, hindi na ito makakatanggi. Pero salamat sa Diyos, hindi naman siya natuluyan, gumaling pa. Pero ngayon, wala na rin. Pero gumaling pa siya noon. So we need to confess. Sabihin natin. Amen? Tayo mismo. Si Yuki, siguro 2 beses ko na yon na pinag-pray. Naniniwala ka ba? So, sabi ko, sabihin mo. Kasi yung una, bata-bata pa siya eh. Ngayon, medyo malaki-laki na, di ba? Para maintindihan niya. So, parang pinapalo up mo lang. Di ba? Ganun. So, mahalaga yan. Confession. So, sabi niya, you will be saved. Saved, ibig sabihin, ligtas ka na. Kaya nga may past tense yan, ED. Di ba? Past tense siya. So, ligtas ka. Sabi niya, yan, I'm writing this to you that you may know that you have eternal life. You that believe is the Son of God. Ang problema kasi sa mga taong ganito, yung may problema sa ganito, sa assurance o sa kaligtasan, hindi sila nagbabasa ng Bible. Kaya tayo, I encourage you always, basahin natin ang Biblia. Kahit di mo pa naintindihan, sige lang, and pray to God. Pero darating ang panahon, kung hindi mo pa maintindihan ngayon, darating ang panahon, maintindihan mo rin. Hanggang ngayon,
Akala nyo ba, alam ko na rin, naintindihan ko na rin lahat? Hindi pa, marami pa rin naman akong hindi naintindihan. Kaya nga ako, pag nagbabasa ako, iba-ibang version, pag natapos ko yung NIV, iba, yung King James naman, etc. So, ganun ang ginagawa ko. Kasi nga, hindi mo talaga agad maintindihan. Hanggang ngayon, marami pa akong mga tanong. Hindi ko pa maabot ang aking kaisipan. Pero, maganda, basahin natin. Amen? Sabi niya, meditate it day and night. Ang meditation, paulit-ulit mo lang isipin yan. Parang may problema ka. Sino ba yung problema dito? Minsan, paulit-ulit mo lang yan na pinapaikot sa isip mo. Tama? Then, magdudulot na ng worry, takot. Mga nanay, alas 9 dumakating yung anak, dumating alas 10:30 o alas 10 na, okay. Wala, so mag-worry ka na, paulit-ulit na, ano na yon? Pumapasok na, naku, baka nabangga siya, baka. Diba? Mga ganun na. Dami na, pumapasok. That's meditation. That's the power of meditation. Kaysa ganun, ay kung mag-pray ka na lang. So, yan. For God did not send His Son to the world by being judged, but to be its Savior. Those who believe in the Son are not judged, but those who do not believe have already been judged, because they have not believed in God's only Son. Kaya ang tao, kapag wala si Kristo, hindi kumilala, hindi tumanggap sa Panginoon, matik na yun. Huwag mo na tatanungin kung nasaan yan. He will be judged, condemned siya. Ganun lang kasimple. Ngayon, kapag tumanggap yan sa Panginoon, good. Saved. So, ligtas yan. So, walang question. Pero pag hindi, kaya sabi niya, nung una, napunta rito si Jesus, hindi para manghusga, kundi para iligtas tayo. Yan, Savior siya. At dahil Savior siya, sabi niya, ang maniniwala sa Kanya, hindi ma-judge. Kasi nga, yung judgment na para sa Kanya, judgment na para sa atin, kay Jesus na ginawa ng Diyos. Amen? Ngayon, muli siyang babalik, as King and Judge. Pero nung una, dumating siya as a Savior. Okay? Yan ang dahilan. Kaya, sabi niya, but God's mercy is abundant, and His love for us is great, that while we are spiritually dead in our disobedience, He brought us to life with Christ. It is God's grace that you have been saved. So, yung biyaya ng Diyos ay masagana. At yun, ang nagligtas sa atin. Dati, spiritually dead. Diba? Kaya meron akong napakinggan, sabi niya, sinungaling ang Diyos. Ewan ko, napakinggan niyo sa social media yun eh. Sabi niya, pag kinain ni Adan yung prutas, mamatay siya. Pero hindi naman namatay. Hindi naman namatay agad. Kaya sabi niya, mamamatay ka right now. That day. Sabi sa ibang translation. Ibang version. Kaya sabi niya, sinungaling ang Diyos. Pero ang kamatayan na binabanggit, ito yung sinasabi ni Paul, is spiritually dead. Namatay spiritually. Agad-agad. Pag sinabing patay, ano nangyayari? Walang pakiramdam. Spiritually dead, sabi niya. In our disobedience, He brought us life with Christ. So, yan yung dahilan. Sabi niya, by grace you have been saved. Biyaya ng Diyos kaya tayo maligtas. Okay? Kaya, malaga na maintindihan po natin yan. We have the assurance. We are saved by grace. Not by, pag-membro sa isang ganito o pagsama sa ganito, kundi dahil sa biyaya lang ng Panginoong Hesus. At pangatlo, give us assurance of victory.
Who can separate us from the love of Christ? Who can do it? Yeah, hardship, persecution, and hunger, poverty, or danger, or death. Ano bang makapaghiwalay sa atin? Pag-ibig ni Kristo. Kahirapan, panganib, kaya sabi niya, but all of this trouble, we have completely victory through God who shown us His love for us. Yan, napag-usapan natin yan about battle nung nakaraang buwan. Kung natatandaan ninyo, lumalaban tayo, hindi para manalo. Lumalaban tayo dahil tayo panalo. So anong gagawin natin? Laban lang. Dahil you are in the winning side. Tama po ba? Sumuko ka, talo ka. Panalo yung kalaban. Pero kung hindi ka susuko, assurance the victory. Dahil si Kristo ay nagtagumpay. Kaya sabi niya, tatagumpay tayo dahil kay Kristo. Okay? So, yan. Because we broke God's law, we owe a debt that less in all rules we fail to follow. But God forgives our debt. He took it away and nailed it, sabi niya, to the cross. Ito yung responsibility natin. Yan. Colossians, sabi niya, He defeated the rulers and powers of the spiritual world with the cross and the victory over them, led them away as defeated and powerless prisoners. So ito yung ginawa ni Jesus nung namatay sa krus. Parang anong nangyari, si Satanas, meron siyang listahan yung mga utang natin. Ito yung mga sinasabi niya na debt natin. Nakalista. Ito yung nagiging daan para tayo akusahan ng diablo. Alam niyo ba sa Revelation, nabasa ni Pastor yata yung nakalaan, sabi niya, the night and day, ang kaaway, kinukundem tayo sa harap ng Diyos. Oh, yung anak mo, ganyan-ganyan, pupunta yan, hallelujah, mamaya, iba na naman ginagawa niyan. So, ganun ginagawa niya. He condemn us. Pero, ang ginawa ng Diyos, He took it away and nailed it to the cross. Kasama yun. Kaya si Satanas, wala siyang karapatan ngayon na i-condemn tayo. Kaya He defeated the rulers of the power of spiritual world. Kaya si Satanas sa atin, mga Kristiyano, talunan na siya. Talo na siya. Amen? Tandaan natin yan. Kaya sabi natin, may kakayanan pa rin siya na dayain tayo, pero talo na siya. Kaya sabi ni Paul, don't give foothold of Satan or don't give chance. Huwag nating bigyan ng pagkakataon. Satanas. Huwag natin siya bigyan ng pagkakataon, sabi niya. Kaya, ang ginawa na yon ni Jesus ay, ayan, He defeated powerless prisoners the whole world to see. So parang, tinalo niya, and then ginapos niya, pinakita niya, kaya nung nabayubay sa cross si Jesus, akala ni Satanas, panalo na siya. Pero ang totoo, yun yung pagkatalo niya. Kaya nung nilibing si Jesus, namatay, nagdiriwang sila. Yes! Celebrate. Pero pagkatipas ng 3 araw, nagulantang sila. Yung Savior, nakala nila, natalo nila, napatay nila, muling nabuhay. Nayanig muli ang impyerno. At talo sila. Kaya ngayon, anong matinding kalaban natin? Hindi na si Satanas. Talo na siya eh. Kaya nga sabi nila, ang matinding kalaban natin, hindi ang komunismo, hindi si satanismo, kundi ikaw mismo. Your will. Alam mo ba yun? That's the power. Yan yung pinaka-powerful force na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung kalooban mo. Imagine mo, dahil sa kalooban mo, kaya mong suwayin yung nagbigay sa iyo ng iyong kalooban. Yung lumikha sa iyo.
Di ba? Ganun ka-powerful. Kaya mong suwayin. Kaya kahit sa creation, makita natin doon, sabi ng Panginoon, wag mong kakainin yung, pero kinain pa rin nila. Ibig sabihin, because of the will. Bakit? Kasi nilikha tayo sa wangis ng Diyos. May nature tayo na katulad niya. May kakayanan tayo na katulad niya. Limitado nga lamang. Pero, yun. Okay? Kaya yan ang bantayan natin. Yung sarili natin. Kasi Satanas hindi na problema eh. Bagamat parang leon siya, umaatungal, naghahanap ng masisila. Naghahanap, tingnan natin, baka makita tayo. Pero sabi niya, talo na siya. Parang leon lang siya. Pero matindi, our will. Kaya nga sabi sa binasa natin sa text natin, hindi hinayaan ng Diyos na makilala siya sa karunungan ng mundo. Kundi sa pananampalataya. So paano natin ito i-apply? Yung kapangyarihan, sabi niya, for the gospel revealed for us himself is through faith from beginning to end. Or Scripture says, the person who is put right with God through faith shall live. So ang kapangyarihan ng cross, makakanasan natin to, may apply natin to sa pamagitan ng pananampalataya. The person, sabi niya, who is put right with God through faith shall live. Sa King James, the just shall live by faith. It's through faith from the beginning to end. Nagsimula tayo sa pananampalataya, magtatapos tayo sa pananampalataya. Nabubuhay tayo sa pananampalataya. Maliligtas tayo sa pananampalataya. Huwag nating hayaan na madaya tayo ng mundo at umiral, mangibabaw yung humanistic reasoning, yung pattern ng mundo. But we live by faith. Pero minsan nadadala tayo ng ganon dahil nasa mundo tayo. Pero bantayan po natin yon. Are living by faith or living by, diba? Ayan, kaya sabi niya, ayan, but no man is justified by the law is the sight of God. It is evident for the just shall live by faith. Ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Paulit-ulit yan na binanggit sa Bible. Actually, 3 beses yan. O 4. The just shall live by faith. Pananampalataya. Kaya sabi, but we live by faith, not by what we see. Bakit natin sinasabi ito? Sabi ko nga, ingatan natin. Baka mamaya, hindi na tayo namumuhay sa pananampalataya. Kaya sabi ni Paul, test yourself. Bantayan ninyo, saliksikin nyo, sabi niya. Tingnan ninyo kung nasa tamang pananampalataya pa kayo. Yan sabi ni Paul. Kaya mahalaga na bantayan po natin yan. Sabi ko kanina, of course, nakakatulong ang church, diba? Devotion natin, mahalaga yan. Yung mga cell group natin, life group, o ano man yung kaibigan mo, church, pastor. Mahalaga po yan, nakakatulong po yan. Pero alam po niyo, ang pinaka matindi na pwedeng magbantay sa'yo, sa akin, ikaw mismo. Tayo mismo. Hindi natin pwedeng isisi sa iba. We have a choice. We have a will. Nakaka-apekto sila, nakakatulong sila para mag-trigger, mag-push sa atin, yung mga tao sa paligid natin, di ba? Mag-push para magalit tayo, etc., etc. Pero it is our choice. Amen? Usong-uso ngayon, lalo sa social media, yung comparison. Kaya kung minsan, napupush tayo sa ganon. Namumotivate tayo, nadadrive tayo because the comparison, di ba? Inggit, etc., etc. Pero,
Mga kapatid, pagdating sa harap ng Panginoon, hindi naman sinabi, bakit hindi ka naging kagaya ng kapatid mo? O bakit hindi ka naging kagaya ng pastor mo? O ng leader mo? Hindi naman ganun sabihin sa atin ng Panginoon. Po ba? But we live by faith, not by what we see, not by what we feel, not by what we understand. Live by faith. Tayong lahat ay sumandaling yumuko. Panginoon, sa mga sandaling ito, kami po, Diyos, ay patuloy na humingi sa iyo ng mensahe, ng kakunungan na nagmumula sa inyo. Kayo po nakakaalam sa tunay na kalagayan po namin. Sa iyo namin ito pinagkakatiwala, maging ang mga salita mo. I done my part at sa iyo ko pinagkakatiwala, Banal na Espiritu. Yung nais mong gawin, ipakita at patunayan sa buhay ng mga anak po ninyo. Salamat po, Panginoon, sa pagsama niyo po sa amin. Salamat sa iyong mga salita. Naniniwala po kami as we receive, as we believe, at we listen your word, hindi ito babalik sa iyo ng walong kabuluhan. Gawin mo, Panginoon, ang purpose ng mga salita mong ito. Salamat po, Diyos, sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Thank you, Pastor. The power of the cross, may assurance ng salvation. Saan ba tayo naligtas? Hindi tayo naligtas sa, yung kaligtasan na yon na pinag-usapan ay hindi kaligtasan sa sakit, hindi kaligtasan sa utang, hindi kaligtasan sa mga hirap sa buhay. Hindi po yun. We are assured sa kaligtasan ng ating kaluluwa through Jesus Christ. Amen? Kasi lahat tayo mamamatay. Kahapon, reunion namin ng mga high school, 1986, 40 years kami. From high school, 40 years na ang nakakalipas. So, ang pinag-uusapan namin ay hindi na yung ano yung trabaho mo, hindi na pinag-uusapan yung ano yung naabot mo, saan ka nakarating. Hindi na pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan namin, hindi na yung taas ng grade. Ang pinag-usapan, taas ng sugar, taas ng BP. No? Ang point is, all of us are growing old, and eventually, that's the truth, we will all die. And the question is, where will you go? You will go to heaven or hell. And the only way to heaven is Jesus Christ. And the assurance is through the cross of Christ. Kaya, if you come to the Lord, to Jesus, there is assurance of salvation. Yun yung sinasabi niya, that's the power of the cross. Ano yung susunod? Assurance of forgiveness. Una yun yung sinabi yun, no? Yung forgiveness. So, may forgiveness talaga kay Lord. Although, yung forgiveness, huwag nating maliitin or huwag nating baliwalain. Yun yung magandang word. May pag lumapit ka sa Lord talaga ng buong puso, patatawarin ka ni Lord. Kahit gaano ka karumi, kahit gaano kalalim ang iyong kasalanan o gaano kalaki ang iyong kasalanan, if you really come to the Lord asking forgiveness, He will forgive you. All of us are sinners. Our sin will lead us to hell. But when we ask the Lord's forgiveness, truthfully, honestly, seriously, sincerely, God will forgive us. Likewise, pag nanghihingi tayo ng tawad kay Lord, nang marunong din tayong manghingi ng tawad sa ating kapwa. Amen? And that is a sincere asking of forgiveness. At pag marunong kang manghingi ng patawad sa iba, ibig sabihin, marunong ka rin mag-release ng forgiveness. Kailangan nagpapatawad din tayo. Yung mga pinatawad talaga, yung nakaranas ng kapatawaran ni Lord, ay marunong magpatawad. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pinatawad mo na ako. Anong sagot niya? Sabihin mo, pinatawad na kita. Ayan. Totoo yan. Dapat magpatawaran tayo. Okay?
Because all of us are not. So there is assurance of forgiveness, assurance of salvation, assurance of the third one, victory. Assured na, the Lord is victorious. On the cross, it seems He is dying on the cross, looking to Him, dying, sisinghap-singhap si Jesus, as if He is a defeated Savior, di ba? And He died, siya ay nilibing. Pero it does not stop there. He rose from the dead. He overcome death for us. And all the promises of the Lord are true and real. Sinabi niya, I am the life and the resurrection. Ibig sabihin, yung pangako niya, totoo. So, assured ang victory. Ang kailangan lang, alam niyo ba yung mga sports na minsan kailangan mo lang pumunta para manalo ka? Kailangan maging present ka lang. Panalo ka na. Kahit binugbog ka, kahit bugbog sarado ka ng kalaban, panalo ka pa rin. Basta na kay Kristo ka. Amen? Pero huwag kayong magpabugbog. Tumayo kayo kasi you are living and fighting not to victory. You are fighting because you are already victorious in Christ. Amen? Kaya kahit bugbog sarado ka sa problema ngayon, huwag mong hayaan ang problema matalo ka. Di ba? Kung meron kang ininanais na puntahan na lugar at hindi mo napuntahan, hindi ka pa rin talunan. Di ba? Yung mga taga-office, taga-MG, they want pupunta sana sa Ilocos. Okay lang yun, hindi pupunta sa Ilocos kasi mahal ang gasolina. Hindi ka talunan, mga taga-MG. Hindi ka talunan, hindi ka nakapunta ng Ilocos o hindi ka nakapagbakasyon. Kayo, mga kapatid, maaaring gusto nyo magbakasyon somewhere, hindi kayo nakapunta dahil mahal ang bilihin, mahal ang everything. Hindi ka talunan. Ang mahalaga, pupunta ka sa langit. Amen? Baka pumunta ka nga ng USA, pumunta ka sa Alaska, pumunta ka sa kung saan-saan, pero sa langit, hindi ka makakarating. Anong gusto mo? Diba? So, you are victorious. Amen? Now, I'm not saying na masama pumunta sa ibang lugar. What I'm saying is, I'm encouraging you na whatever is happening to your life, keep fighting because you are already victorious. Amen? Keep believing. The most practical thing to do as a Christian is to believe. Parang hindi practical, pero the most practical thing to do for a Christian is to believe on whom? On the Lord. Believe on what He did on the cross because there is assurance of forgiveness. Kahit gaano ka kasama, pinatawad ka na ni Lord. Kahit hindi ka patawarin ng iba, nanghihingi ka na ng tawad, patatawarin ka pa rin ni Lord kung nagpapakumbaba ka. Amen? There is assurance of salvation. Sigurado, langit ka. Amen? Kasi mamamatay tayo sa mundong ito Talaga, totoo yan. Kahit gaano kaganda ang ating buhay. And there is assurance of victory. Amen? So, laban lang. Kaya kung mukhang talunan ang mukha mo ngayon, laban kapatid. Amen? Just give a smile. Sabi nung kanta, smile though your heart is aching. No, papalitan ko yon. Smile because your heart is victorious in Christ. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Pastor. Next week, we'll talk about how the proof of being filled by the Holy Spirit. The proof of being filled. Kasi ang ano natin, sabi ko nga, Abril is, I want you to understand and claim that we are filled. April is full, hindi yung F-O-O-L. April's full, di ba? Hindi yung F-O-O-L o yung hangal or niloko ka ng April. Kundi F-U-L-L. Puno. Gusto ko kayo maging puno. Magiging puno tayo if we walk in faith, by faith, not by sight. So, how, the proof of being filled by the Holy Spirit. Itetest natin sa linggo. Tignan natin kung puspos ka nga ng Espiritu Santo. Amen? Next Sunday yan. So, paano kaya yun, Pastor? Ang puspos ba ng banal na Espiritu, yung naninigas at natutumba? Yung maingay? Pag-usapan natin yan.
Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Tawagin ko si Tita May. Sige po, tayo po yung magkakaloob. This is the day you made, so I will rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. 'Cause you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have Kevin at saka si Jello. everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Okay, so sige po, let's raise our hands at ipag-pray po natin tong mga kaloob na ito. Panginoon, salamat po. Salamat, Lord, sa opportunity na kami nakakapagkaloob, Panginoon. Lord, ibinibigay namin ito sa iyo bilang aming pagpupuri, Panginoon, sa iyo sa pamamagitan ng aming finances. And Lord, kiniklaim namin ang iyong salita na bubuksan mo ang durungawan ng langit at kami pagpapalain higit pa sa aming inaasahan. Lord, we declare blessing upon blessing sa bawat nagkaloob na ito. We declare good health, Lord God, and we declare good relationships, oh God. And Lord, pagpalain mo patuloy si Kevin at si Jello sa kanilang pag-aaral, Panginoon. At Lord, higit sa lahat sa kanilang relasyon sa iyo, mag-prosper pa ito, Lord, at mag-mature pa sila, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, can we pray dun sa mga kapatiran natin na may mga sakit karamdaman? So, medyo maraming may mga sakit ngayon. So, let us bow our heads and let's pray for them. Heavenly Father, Panginoon, truly you are our healer, Panginoon. Salamat, Lord. Kiniklaim namin ang kagalingan sa aming mga kapatid, sa aming mga kasamahan dito sa The House of Blessing na may sakit karamdaman. We lift up, Panginoon, si Ate Dina dun sa kanyang CT scan this week. Lord, we pray for good result, Panginoon, dun sa kanyang CT scan. Maging kay Dayan, we pray healing, Lord, sa kanyang sakit karamdaman. Lord, maging dun sa pananakit ng tiyan ni Tita Joanne. We are claiming healing, Panginoon. Hindi maiksi ang iyong mga kamay upang hindi kami abutin, Lord God. Maging sa aming pastor sa pananakit ng kanyang tuhod at balakang, Panginoon. We also pray healing, Lord God, that even, Panginoon, sa mga kasamahan namin na may sakit karamdaman, Lord, itinataas namin sila sa iyo, Lord God. Panginoon, you are our great healer. Touch them, O God. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. So, na announcement po ang atin pong ang anniversary natin this coming May is on May 24 po. So, ang anniversary po natin is sa hapon po at 3:30 p.m. Meron po tayong guest speaker sa ating anniversary. So, kasabayan din po nun yung ating graduation ng DBBS. Magkakaroon po tayo ng DBBS sa May 23. So, just wait for further announcement at yung mga pub mats natin and even invitation. So, gagawa po kami ng physical invitation card para po sa mga gusto nyong i-invite sa ating anniversary. So, sana po ay yung mga kaibigan natin,
Oo, punuin daw natin tong lugar na ito, no? So, yung mga kaibigan natin, kamag-anakan natin, ay invite po natin dito sa church. Amen? So, sige po, tayo pong lahat ay tumayo. And let us close in prayer. Nasaan na si Ana? Okay, ayan si Ana. Salamat, Panginoon, sa opportunity that we can worship you in spirit and in truth. And we know that you are here with us, O Lord, and you are listening to our prayers, O Lord. Salamat sa magandang message ni Pastor sa amin, O Lord. And we find that you are our Savior, Lord. Salamat sa grace, sa salvation that comes from you. The cross, you died on that cross of Calvary, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Salamat sa biyaya, salamat sa pagpapala na we are already, sa paalala ni Pastor na we are already victorious in Christ, Panginoon, dahil pinagtagumpayan mo na, Panginoon. At kami ay nananalig, Panginoon, na kami po ay mananagumpay, Panginoon, at magpapasalamat kami sa lahat ng biyaya mo, sa oras ng kagipitan, Lord, sa oras ng kaguluhan sa aming mundo, Panginoon. Ikaw po ang aming liwanag, and we are the light of this world, O Lord. We will continue to live, Lord, according to your will, hanggang sa pagpabalik mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at bigyan mo kami ng matagumpay na week, O Lord. Kagalingan ang gagaling sa iyo, Lord. Biyayang nanggagaling sa iyo, Panginoon, na hindi kami matitinag, O Lord, because you are our refuge, our strength in times of difficulties. We praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. See you on Sunday po. God bless.